Mga ka-Chronicles, handa na ba kayo sa isang oras na punong-puno ng lagim at takot? Ang inyong paboritong mga kwentong aswang na na-upload na noon ay muling magbabalik sa isang buong episode. Isa itong espesyal na compilations ng lahat ng kwentong aswang. Isang oras ng kababalaghan, kilabot, at hiwaga mula sa ating mga nakaraang video. Kaya't maghanda na sa kwentuhang tatago sa inyong gabi. Tara, samahan kami sa muling pagsilip sa dilim. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako si Dr. Elias, hindi tunay na pangalan. Isang government doctor dito sa Pilipinas. Gusto kong ibahagi ang isang di malilimutang karanasan ko habang naka-assign ako sa isang liblib na isla. Isang pangyayaring nag-iwan ng takot sa puso ko at sa mga taong naroroon. In the year 2015, napunta ako sa isang maliit na isla. Itatago na lang natin ito sa pangalang Isla Sagrado. Simpleng pamumuhay ang umiikot dito. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. Liblib ang isla at ang mga lugar dito ay nananatiling hindi gaanong nade-develop. Tanging ang Rural Health Unit, RHU, lamang ang nagbibigay ng medikal na tulong. Pebrero ng 2015, dumating sa RHU ang mag-ama. Si Andres, nasa early 30s, at si Angela, 12 taong gulang. Sinugod nila ang klinik upang ipatahi ang sugat sa baba ni Angela matapos siyang madapa sa bato. Habang tinatahi ko ang sugat, pansin kong biglang naging takot ang ekspresyon ng bata. Nang tanungin ko kung anong nangyari, umiiyak niyang sinabi ang kwento. Early that morning, at 4 o'clock, habang inaayos nila ang lambat para sa pangingisda, iniwan ni Andres si Angela sa labas ng bahay para asikasuhin ang bangka. Wala pang isang minuto, narinig na ni Andres ang sigaw ng anak. "Tatay! Tatay!" Dali-dali niyang sinalubong si Angela na takot habang may malaking nilalang na hinahabol ito. Hindi niya maaninag ng maayos pero mukhang isang napakalaking aso ang tumalon mula sa bubong ng bahay nila. Sa takot ni Angela, nadapa siya sa isang bato at pumutok ang baba niya. Mabilis ding nawala ang animoy aso sa kakahuyan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang bulong-bulungan tungkol sa isang malaking hayop na gumagala sa lugar. Pinaniniwalaang ito ang pumatay sa ilang kambing at iba pang alagang hayop. Ang mga residente ay nagdududa na ang hayop na ito ay hindi pangkaraniwan, lalo pat nagsimula ang ganitong insidente nang may mga dayong pamilya ang dumating sa isla. April of 2015, alas 10 ng gabi, nagmamadali ang midwife na tumawag sa akin dahil may dinalang dugo ang pasyente. Nang makita ko ang bata, si Angela iyon, karga ng ama niyang si Andres. Halos maligo si Angela sa sarili niyang dugo. Agad kong tiningnan ang sugat. Isang nakagugulat na eksena ang bumungad sa akin. Ang leeg at balikat niya ay parang nilapan ng isang mabangis na hayop. Gulagulanit ang laman at exposed ang kanyang mga ugat at kalamnan. Sa dami ng nakita ko na sa emergency room bilang doktor, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng sugat. Hindi ito karaniwang kagat ng hayop. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi namin naisalba si Angela. Hinanap ko si Andres para alamin ang nangyari. Ayon sa kanya, patulog na sila nang sabihin ni Angela na iihi siya. Lumabas ito ng bahay papunta sa kanilang banyo sa labas. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin bumabalik si Angela. Sinundan siya ni Andres at laking gulat niya nang makita ang anak na yakap mula sa likod ng isang itim at madungis na nilalang. Hindi tao ang itsura nito. Napakaitim ng balat, matulis ang mga kuko at kakaiba ang muka. Hawak nito ang braso ni Angela habang tinatakpan ang bibig niya at nilalapa ang leeg nito. Nang makita si Andres, tumakbo ang nilalang papunta sa kakahuyan. Bilang isang doktor, ako rin ang nag-fill out ng death certificate ni Angela. Hindi ko alam kung anong ilalagay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ito gawa ng tao at hindi rin ordinaryong hayop. Aswang ang pumasok sa isip ko.
Pero paano ko ito maisusulat sa legal na dokumento? Sa huli, ang nailagay ko na lang ay severe animal attack. Mahigit 7 taon na akong naninilbihan sa isla, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang trahedya ni Angela. Ako, bilang isang taong agham, mahirap paniwalaan ang mga ganitong kwento. Pero ang nakita ko mismo ang nagpabago sa akin. Naniniwala ako sa Diyos at sinabi niya sa Lucas 10:19, "Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas, at walang anumang makapipinsala sa inyo." Kailangan lang natin ng panalangin at pananampalataya para harapin ang mga bagay na lampas sa ating pag-unawa. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Karina, hindi tunay na pangalan. Isang faith healer, psychic at tarot reader. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na nagpatindig ng balahibo ko at nagpabago ng tingin ko sa mga taong nasa paligid ko. Nagsimula ang lahat noong 17 taong gulang ako. Isang ordinaryong araw sa jeep pauwi, bigla na lang akong nakakita ng mga imahe. Mga alaala at eksenang hindi ko naman pag-aari. Sa una, akala ko guni-guni lang, pero nangyari ito araw-araw. Sa sobrang curious ko, sinubukan ko ang kakayahan ko sa mga kaklase ko. "Subukan mo nga ako, Karina," sabi ng isa kong kaibigan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at parang pelikula ang bumungad sa akin. Mga eksena ng nakaraan at mga posibilidad sa hinaharap. Halos maniwala silang lahat dahil tumutugma ang mga sinasabi ko. Pero may kapalit ang kakayahang ito. Matinding sakit ng ulo ang sumasabay sa bawat vision. Kaya naman natutunan kong gumamit ng tarot cards para maiwasan ang direct contact. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagtrabaho sa isang call center. Dito ko nakilala si Lyra, hindi tunay na pangalan, na naging best friend ko. Lagi niya akong sinasama sa mga inuman kasama ang barkada niya. Ako ang palaging center of attraction dahil sa kakayahan kong manghula. Lahat sila curious, pero may isang tao na iba ang dating. Si Jody, hindi tunay na pangalan. Si Jody ay tahimik, mahiyain, at takot na takot magpahula. Ayaw niyang magpahawak ng kamay kahit na ilang beses siyang inaasar ng grupo. Galing siya sa Samar. At palagi niyang sinasabi na takot siya sa mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero dahil marunong siyang magbisaya, mabilis kaming nagkaintindihan. Isang gabi, matapos ang masayang inuman, kami na lang ni Jody ang natira. Lasing na lasing ang lahat, pero kami ay nagkukwentuhan pa rin. "Hulaan mo nga ako, Karina," pabirong sabi ni Jody. Sabi ko, "Wala akong dala ngayon na tarot cards. Vision lang ang magagawa ko." Ibinigay niya ang kanyang kamay. Nang hawakan ko ito, parang isang pinto ang biglang nagbukas. Nakakita ako ng mga imahe na hindi ko kayang ipaliwanag. Mga hayop na hindi ko alam kung ano. Kalahating tao, kalahating nilalang. Isang eksena ng madugong pagkain ng laman loob. Ang iba ay parang pumapatay ng walang awa. Ang ingay ng mga ungol at hiyaw ay nakakakilabot. Tumingin ako kay Jody at bigla akong kinabahan. "Anong nakita mo?" tanong niya, pero nagawa kong magsinungaling. "Wala. Baka dahil lang lasing na ako." Nagpa siya kaming humiga at samahan ang mga natutulog na, pero hindi ako mapakali. Habang nakahiga, pilit kong pinipikit ang mga mata ko. Naririnig ko ang mahina niyang hilik sa tabi ko. Nag-vibrate ang phone ko. Sinagot ko ito saglit. Pagbalik ng tingin ko sa kanya, nanlaki ang mata ko. Nakadilat na si Jody. Itim ang buong mata niya, walang puti. Nakangiti siya, pero tila nag-iba ang anyo ng kanyang muka. Ang mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Napakalamig ng hangin sa paligid at ramdam ko ang presensya ng hindi ko maipaliwanag. Agad akong nanalangin,
Gabayan niyo ako, ilayo niyo ako sa masama. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Hindi ko na alintana kung magalit ang barkada namin basta makalayo lang ako kay Jody. Kinabukasan, nalaman ko na umuwi na pala si Jody sa probinsya. Naka-deactivate ang kanyang Facebook at wala ni isa sa barkada namin ang may balita tungkol sa kanya. Sa lahat ng taong nahawakan ko ang kamay, si Jody lang ang nagpabaliktad ng sikmura ko. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang itsura niya noong gabing iyon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako si Arya at lumaki ako sa Zamboanga kung saan ang kwento tungkol sa mga aswang ay parte na ng pang-araw-araw naming buhay. Sa una, parang kwento lang ito na pampatulog. Pero nang makita ko at maranasan mismo, naniniwala na ako. Totoo ang aswang. Narito ang kwento ko tungkol sa aming bakasyon na naging mas nakakakilabot kaysa inaasahan. Dinala ako ni Mama sa probinsya para magbakasyon sa bahay ng mga kamag-anak namin. Nasa dulo ito ng isang matahimik na barangay at halos lahat ng bahay sa lugar na iyon ay pagmamay-ari ng mga kamag-anak namin. Pagdating namin, bandang 3:00 ng madaling araw, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Sa liwanag ng sasakyan, nakita ko si Tita Lina, hindi tunay na pangalan, na nakatayo sa halamanan malapit sa daan. May kasamang isang babaeng hindi ko kilala. Nakatingin sila sa amin, tahimik at parang nagmamasid. Bakit gising pa si Tita Lina? Ang aga-aga na ah, biro ni Mama, pero halata ang kakaibang tono ng kanyang boses. At bakit parang ang dilim ng lugar na ito? Kinabukasan, nagkakwentuhan kami ng mga pinsan ko. Napag-alaman ko na may 3 buntis pala sa pamilya at sila ang pinoprotektahan mula sa mga aswang. Tuwing gabi, natutulog ang mga buntis sa sala at pinapalibutan sila ng mga nakahandang itak at langis na gawa sa bawang. 2 malalaking aso rin ang gumagala sa labas ng bahay bilang mga bantay. Isang gabi, tahol ng tahol ang mga aso. Paikot-ikot sila sa paligid ng bahay, tila may hinahanap. Nang tumahimik ang lahat, narinig namin ang kaluskos mula sa likod ng bahay. Bigla akong kinilabutan pero nanatili akong tahimik. Ang mga ganitong insidente ay tila normal na sa kanila. Sa pinakahuling gabi ng aming bakasyon, ako at ang pinsan kong buntis ay nakatambay sa kwarto. Biglang tumigil ang hangin at narinig namin ang tunog na hindi ko malilimutan. Tik 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 tik. Sa pinakahuling gabi ng aming bakasyon, ako at ang pinsan kong buntis ay nakatambay sa kwarto. Biglang tumigil ang hangin at narinig namin ang tunog na hindi ko malilimutan. Paglabas namin sa beranda, ikinuwento ko kay Mama ang narinig ko. Tumawa lang siya at sinabing, "Oh ano, ngayon naniniwala ka na?" Para bang aliw na aliw sila sa takot ko. Pero para sa akin, ang takot na iyon ay tunay, lalo na't nakita ko kung paano nila sineseryoso ang mga proteksyon sa gabi. Sa kabila ng takot, nakakagaan ang loob na makita kung paano nagtutulungan ang aming pamilya upang protektahan ang bawat isa. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon, ang 2 asong nakabantay sa gitna ng kalsada, ang amoy ng langis na gawa sa bawang, at ang mga kwentong tila ordinaryo na sa kanila pero nagbibigay ng kilabot sa akin. Hindi ko malilimutan ang bakasyong iyon. Ang takot, kaba at saya ay nagsanib-sanib sa isang kwentong babaunin ko habang buhay. Ngayon, naniniwala na ako. Totoo ang aswang at nasa paligid lang nila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles.
Ako si Leah at ngayon nais kong ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan na tumatak sa akin hanggang ngayon. Isa akong tahimik na tagapagkinig dito, pero naisip kong ikwento ang nangyari dahil hindi ko ito kayang kimkimin mag-isa. Sana'y magustuhan nyo at magsilbing babala sa iba. Noong isang linggo ng madaling araw, natutulog ako ng mahimbing bandang alauna. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na hindi ko alam kung paano nag-set ng ganoong oras. Hindi ko man idilat agad ang mata ko, alam kong may kakaibang nangyayari. Habang nakahiga, narinig ko ang malalakas na kaluskos sa bubong namin. Malinaw na malinaw ang tunog, parang may naglalakad o gumagapang sa ibabaw ng yero. Tumatagal ito ng halos 30 minuto kasabay ng tuloy-tuloy na ingay ng alarm clock. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may pumipigil sa akin na gumalaw o dumilat. Nang huminto ang alarm, pinilit kong bumangon. Tinawag ko si mama at si kuya ng pasigaw, pero tila walang naririnig kahit gaano ako kalakas. Sa sobrang takot, lumipat ako ng kwarto at doon natulog sa tabi ni mama. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pero nagulat ako nang sabihin nilang hindi nila narinig ang pagtawag ko. Si mama, na konting ingay lang ay nagigising agad, ay himbing na himbing daw ang tulog noong gabing iyon. Matapos ang insidente, nilagnat ako ng 1 linggo. Kahapon, nagpasya kami ni mama na magpatingin sa albularyo. Ayon sa kanya, inaaswang daw ako. Isang matandang lalaki raw ang laging nakikita ako tuwing umaga. Natipuhan daw ako ng aswang na iyon at matagal na raw akong minamanmanan. Bukod doon, sinabi rin ng albularyo na may ibang lalaki rin na may masamang intensyon sa akin. Pinaalalahanan niya ako. Mag-ingat ka lagi, ne. Laging magdasal at huwag basta-basta magpapakita ng kahinaan. Pagbalik namin sa bahay, nagkwentuhan kami ni mama at ng stepfather ko tungkol sa nangyari. Sinabi ko kung paano ko sila tinawag ng paulit-ulit pero walang sumagot. Si mama sa halip na magtanong bigla na lang nanindig ang balahibo. Stepfather, salbaheng aswang yan. Hindi man lang ako nagising. Ako, gulat na gulat. Ha? Andito ka pala nun? Stepfather, oo, katabi ko ang mama mo. Ako, Mama, seryoso? Katabi mo siya? Mama, halatang takot. Oo nga, andito siya sa gilid. Ako, naluluha na. Pero ma, ikaw lang nakita ko sa kwarto. Himlay na himlay ka nga ng tulog, kaya hindi na kita ginising. Stepfather, binulag ka nun. Pinapakita na ako ang katabi ng mama mo para palabasin na walang iba. Hanggang ngayon, nanatili sa akin ang takot na iyon. Ayon sa albularyo, malapit lang daw sa amin ang aswang na iyon at patuloy akong binabantayan. Kaya't mula noon, mas naging maingat ako. Laging nagdadasal bago matulog at laging sinisiguro ang proteksyon ng aming bahay. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganitong pangyayari. Hindi lang ito basta kwento. Ito ang katotohanang minsan ay sumasalubong sa mga taong hindi handa. Kaya sa lahat ng ka-chronicles, laging magdasal, mag-ingat, at huwag kalimutang sundin ang mga babala ng mga nakatatanda. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Belle at gusto kong ibahagi ang kwento ng aming pamilya. Isang karanasang hanggang ngayon ay nagpapaalala sa amin na hindi lahat ng tumutulong ay may dalisay na intensyon. Ang kwento ko ay naganap noong 2010 sa aming probinsya sa Bicol. Isang araw nagising na lang kami na hindi makalakad si mama. Namamaga ang kanyang mga paa at sobrang taas ng lagnat niya. Dinala namin siya sa ospital kung saan siya na-confine ng 1 linggo. Subalit kahit pa ma-discharge siya, hindi na siya muling nakalakad.
Habang nasa bahay, palagi siyang nilalagnat at tila mas lalong lumalala ang kondisyon niya araw-araw. Isang gabi, napansin namin ang dalawang paru-paro sa kortina. Isa ay kulay puti at ang isa ay dilaw. Hindi iyon nawala hanggang umaga at tila may kakaiba sa presensya ng mga ito. Kinahapunan, dumating ang dalawang babae sa bahay namin. Isa ay mukhang nasa 50s at may maikling gupit na parang panlalaki, habang ang isa naman ay nasa 70s, mababa at may mahabang puting buhok na abot tuhod. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba ng dating sa kanila. Pinapasok namin sila at sinabi nilang narito sila upang gamutin si Mama. "Paano niyo po nalaman na may sakit ako?" tanong ni Mama, halatang nagtataka. Sagot ng mas matandang babae, "Nakita mo ba ang dalawang paru-paro kagabi? Kami iyon. At sinabi ng kapatid mo na tulungan ka namin." Wala namang sinabi si Mama sa kapatid niya, pero tinanggap niya ang alok nila. Araw-araw, tuwing hapon, pumupunta ang dalawang babae upang gamutin si Mama. May nilalagay silang likido sa sugat niya, pero habang tumatagal, imbis na gumaling, mas lalong lumala ang kalagayan niya. Ang mga paa ni Mama, na dati namamaga lamang, ngayon ay may malalaking sugat na may masangsang na amoy. Humina rin siya at unti-unting pumayat ng sobra. Tuwing gabi, may naririnig kaming kakaibang ingay sa bubungan, mga yabag na tila galing sa mabibigat na paa. Isang gabi, sinabi ni Mama na may nakita siyang dalawang pusa na kulay berde ang mata at matutulis ang mga kuko. Ramdam niya ang masamang presensya ng mga ito, kaya't nagsimula kaming maglagay ng asin, bawang at kalamansi sa paligid ng bahay at higaan niya. Ngunit tila walang epekto ang mga ito. Araw-araw, tuwing nililinisan namin ang sugat ni Mama, may nakikita kaming parang koton na ginawang straw sa ilalim ng kanyang higaan. Nakakapagtaka kung paano ito napupunta roon. Isang araw, dumating ang kapatid ni Mama para kamustahin siya. Nang makita niya ang kalagayan ni Mama, napaluha siya. Sabi ni Mama, "Simula nang gamutin ako ng dalawang babaeng iyon, mas lalo lang akong lumala." Nagtaka ang kapatid niya. "Anong dalawang babae? Hindi ako nagsabi sa kahit sino na gamutin ka." Nagulat si Mama. Paano nila nalaman ang kalagayan ko? Ang sabi nila, ikaw daw ang nagsabi sa kanila. Doon kami nagsimulang magduda. Sinabi ng kapatid ni Mama na baka aswang ang dalawang babae. Nag-ingat kami mula noon at pinagbantaan na kung bumalik pa sila, tatawagin namin ang mga kapitbahay upang harapin sila. Ngunit hindi na sila muling nagpakita sa araw, bagkus ay bumalik sa gabi bilang presensya sa bubong. Sa kabila ng lahat ng ginawa namin para maprotektahan si Mama, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Lumala ang mga sugat niya at tuluyan na siyang pumanaw. Naniniwala kami na ang dalawang babaeng iyon ay mga aswang at sila ang naging dahilan ng paghihirap ni Mama. Kung sino man kayo, mga nilalang na nagdala ng sakit sa pamilya namin, magbabayad kayo. Hanggang ngayon, hindi kami nakaka-move on sa ginawa ninyo. Pero naniniwala kami na darating ang hustisya sa tamang panahon. Magandang gabi, Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako po si Lyra at gusto kong ibahagi ang isang karanasan namin ng aking pamilya na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Simple lang ang buhay namin, pero may gabi noong 2017 na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang gabing nagparamdam ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Noong buntis ako sa panganay naming si Teo, nasa ika-7 buwan pa lang ako, pero maliit pa rin ang tiyan ko kaya madalas akong mapagkamalang hindi buntis. Nakatira kami ng asawa ko, si Ken, sa liblib na bahagi ng isang subdivision. Ang dulo ng subdivision namin ay bukid na
At sa kabila nito ay isa pang tahimik na pamayanan. Isang gabi, mga 9:00, bigla akong nag-crave ng pagkain na hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko kay Ken na lalabas kami para maghanap. Medyo delikado ang paligid namin dahil sa dilim, pero wala akong magawa. Kailangang sundin ang trip ng buntis. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami papunta sa dulo ng bukid. Nakakakilabot ang katahimikan. Walang ingay mula sa tao, tanging mga kuliglig at kahol ng mga aso ang maririnig. Habang nagkukwentuhan kami, napansin kong nag-iba ang kilos ng mga aso. Nakatingin sila sa amin, parang may inaamoy o sinisilip na hindi ko mawari. Dinedma ko na lang iyon, pero ramdam ko na parang may mali. Pagbalik namin, may isang aso na sumunod sa amin. Tahimik lang siya, pero ang presensya niya ay parang banta. Hinigpitan ko ang hawak ko kay Ken at parang alam niya na kinakabahan ako. Pagdating namin sa tapat ng isang bahay, may narinig kaming malakas na pagbagsak sa bubong nito. Parang may mabigat na bumagsak, pero walang kahit anong bagay na pwedeng magdulot ng ganong ingay. Bigla kaming napatigil, pero agad ding binilisan ang lakad pabalik sa bahay. Napuno ako ng kaba habang naririnig ko ang tunog ng bubong na parang may sumusunod sa amin. Pagdating sa bahay, inabutan kami ng papa ko. Ramdam niya na may kakaibang presensya na sumusunod sa amin. Agad niyang kinuha ang asin at binudburan ang paligid, lalo na sa kwarto namin. Sabi niya, "Malapit na yan, pero kaya nating labanan." Madaling araw nagising ako dahil sa bigat ng pakiramdam. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong dumungaw sa bintana at nakita ko ang isang anino sa di kalayuan. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko na hindi ito tao. Ginising ko si Ken at agad na rin nagising ang papa ko. "Alis ka dito! Hindi ka namin uurungan!" Sigaw ng papa ko habang nagbabasbas ng asin sa paligid. Ramdam ko ang galit sa boses niya at ang aswang ay biglang nawala. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling nagparamdam ang aswang. Pero hindi ko makakalimutan ang kaba at takot na naramdaman ko. Salamat sa panalangin at proteksyon ng pamilya ko, ligtas kami at ang anak ko. Kapag na-post ito, ikukwento ko naman ang mas nakakakilabot na karanasan ng pinsan ko na hinarap mismo ang isang aswang. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Chronicles. Meron po tayong mahalagang balita. Kung nais niyong marinig ang inyong pangalan sa ating channel, kung ito man ay para sa inyong kaarawan, gusto niyong banggitin ang inyong lugar, o simpleng pagbati lang, huwag mahiyang mag-comment sa bawat kwento na ibinabahagi namin. Sa susunod na kwento, isasama namin ang inyong shoutout. Isa itong paraan para magpasalamat sa inyong patuloy na suporta sa ating munting komunidad. Sa bawat kwento, sa bawat takot, at sa bawat kababalaghan, kayo ang inspirasyon namin. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe, mga ka-Chronicles, upang mas marami pang misteryo at kwento ng kababalaghan ang maihatid namin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Tandaan, bawat kwento ay para sa inyo. Hi Mr. C. Ako nga pala si Lynn, taga Nueva Ecija. Gusto kong ibahagi ang isang nakakakilabot na karanasan ko noong high school pa lang ako. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan. Para sa akin, kwentong kutsero lang ang mga iyon. Pero isang pangyayari ang nagbabago ng lahat ng iyon. Heto ang kwento ko. Pauwi kami ng kaibigan kong si Carla mula sa eskwelahan. Mag-aalas 5 na noon at mainit pa rin ang panahon. Naisipan naming dumaan muna sa plaza bago umuwi. Plano naming bumili ng paborito naming banana Q at soft drinks. Bumaba kami sa terminal ng tricycle. Ako ang naunang bumaba habang si Carla ay nagbabayad pa ng pamasahe. Tumayo muna ako sa gilid ng kalsada, nagbabasa ng mga mensahe sa telepono habang hinihintay siya. Habang nakatayo,
napansin kong may isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng daan. Maliit siya, kulot ang buhok at may dala pang supot na mukhang mabigat. May kakaibang dating ang matanda. Parang hindi siya kapansin-pansin, pero hindi mo rin maiwasang tumitig. Habang naglalakad siya, napalapit siya sa akin at hindi sinasadyang nagdikit ang aming mga braso. Biglang may naramdaman akong malamig na parang tumagos sa balat ko. Pero binaliwala ko yon. Iniisip kong baka imaginasyon ko lang. Pagkatapos, dumating si Carla at bumungad sa akin ng may kaba. Bes, grabe. May matandang humingi ng barya sa akin kanina. Hindi ko binigyan tapos pinirat niya yung braso ko. Sabi ni mama, kapag ganun daw tapikin mo pabalik para maibalik ang malas. Napalunok ako. Bigla kong naalala ang matandang nagdikit sa braso ko. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-usap kami ni Carla habang naglalakad papunta sa plaza. Bes, ano bang mangyayari kung hindi mo na ibalik? Tanong ko. Eh di magkakasakit ka raw, sabi ni mama. Pagkatapos naming magmeryenda, naglakad kami pabalik sa terminal para sumakay pa uwi. Habang nasa jeep, napansin kong tahimik si Carla. Nakatingin siya sa braso niyang pinirat ng matanda na ngayon ay nangingitim na. Nagsisimula na rin akong makaramdam ng bigat sa sarili kong braso, parang may mabigat na nakasabit. Sinubukan kong hindi pansinin iyon, pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang takot ko. Nang makarating kami sa bayan, nagdesisyon si Carla na magpunta sa manggagamot na kilala ng pamilya niya. Nag-alangan pa ako noong una, pero hindi ko rin matiis ang bigat sa braso ko. Sinamahan ko siya kahit sobrang kaba na ang nararamdaman ko. Pagdating namin sa bahay ni Aling Bebang, isang kilalang manggagamot sa lugar nila Carla, nag-aalangan pa siyang tanggapin kami. Ano bang nangyari? Tanong niya habang nakakunot ang noo. May kakaibang espiritu sa inyo, sabi niya. Ang matandang iyon, hindi siya pangkaraniwang tao. Pinaupo niya si Carla sa isang lumang bangko. Kumuha siya ng langis at pinahid ito sa noo ni Carla. Pagkatapos ay dinikita ng papel at nagsimulang magdasal. Habang nagdarasal siya, parang tumitindi ang bigat ng hangin sa paligid. Nang alisin niya ang papel at tinapat ito sa liwanag ng kandila, biglang lumitaw ang imahe ng isang nakangising matanda, naka-side view at parang natutuwa. Malakas ang dala niyang masamang espiritu, sabi ni Aling Bebang. Nang ako naman ang ginamot, halos pareho ang lumabas na imahe sa papel. Halos hindi ko maipaliwanag ang kaba ko. Pakiramdam ko, nanunuot ang takot sa bawat hibla ng katawan ko. Sinabi ni Aling Bebang na uminom kami ng mainit na tubig para mailabas sa katawan ang masamang espiritu. Pag-uwi ko, diretso ako sa kusina para uminom ng mainit na tubig. Nagdasal ako ng nagdasal, pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang imahe ng matanda. Ang bigat pa rin ng pakiramdam ko at hindi ko magawang magpahinga. Makalipas ang ilang araw, nakita ulit ni Carla ang matanda sa terminal. Nilapitan ulit siya nito, pero mabilis niyang tinapik ang kamay ng matanda. Nay, wag kang pirat ng pirat ha. Balik ko sa'yo lahat ng malas. Sabi ni Carla. Naglabas siya ng barya at inabot sa matanda. Tumawa lang ito at sinabing, "Sinungaling ka, madami ka namang pera." Simula noon, hindi na ulit namin nakita ang matanda. Pero sa tuwing dumadaan ako sa terminal na iyon, hindi ko maiwasang kabahan. Ayoko nang maulit ang gabing iyon. Mr. C, sana magsilbing paalala ito sa lahat na maging maingat sa ating pakikisalamuha, lalo na sa hindi nating kilala. Minsan, ang simpleng hindi pansin ay maaaring may kaakibat na masamang espiritu. Lagi tayong magdasal at humingi ng proteksyon. Magandang gabi po, Mr. C. Ako nga pala si Arya mula sa Nueva Vizcaya. Gusto ko pong ibahagi ang isang kakaibang karanasan ng aming pamilya na tuluyang nagbago ng paniniwala ko tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng kababalaghan. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng lolo't lola ko tungkol sa maligno, multo at lamang lupa. Para sa akin, parang katang-isip lang ang lahat ng iyon. Mga kwentong panakot lang para sumunod kami.
Pero lahat ng iyon ay nabago noong ipinanganak ang bunso naming kapatid. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at ngayon ay 21 years old na ako. May 3 akong nakababatang kapatid, pero itong kwentong ito ay nangyari noong 1 linggo pa lamang ang baby naming kapatid. Nakatira kami sa iisang bahay kasama ang lolo at lola namin. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bundok at likod nito ay palayan. Tahimik na lugar na akala ko'y ligtas sa mga kababalaghan. Isang araw, napansin namin na may bagong lipat sa amin, malapit sa paanan ng bundok. Hindi namin sila kilala at ang bahay nila ay tila bigla na lang lumitaw. Isang maliit na kubo pero kakaiba ang dating. Parang napaka-gloomy ng paligid. Simula noon, nagsimula na kaming makaramdam ng kakaiba. Noong unang gabi, wala sina lolo at lola dahil pumunta sila sa alumni reunion nila sa bayan. Naiwan kaming mag-anak sa bahay, si mama, papa, ako at ang baby naming kapatid. Mga 2:00 ng madaling araw, bigla kaming nagising sa isang kakaibang huni na hindi namin mawari kung saan nanggagaling. Tahimik kaming lahat, nakikiramdam. Ang ingay ay parang nanggagaling sa itaas ng bubong, pero hindi ko mawari kung ano iyon. Hindi rin gumalaw si papa, hinayaan lang niya hanggang mag-umaga. Pagdating ng pangalawang gabi, nangyari ulit ito. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, narinig ulit namin ang huni. Pero ngayon, parang palapit ng palapit ang tunog. Para itong halakhak na nilalamon ng hangin. Sinabi ni papa na ang sabi ng matatanda, kapag malakas ang huni, nasa malayo ang aswang. Pero kapag bumubulong na ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Pagdating ng pangalawang gabi, nangyari ulit ito. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, narinig ulit namin ang huni. Pero ngayon, parang palapit ng palapit ang tunog. Para itong halakhak na nilalamon ng hangin. Sinabi ni papa na ang sabi ng matatanda, kapag malakas ang huni, nasa malayo ang aswang. Pero kapag bumubulong na ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Kaya nang humina ang tunog, naglakas loob si papa. Tumayo siya sa may pinto, hawak ang gulok na ginagamit niya sa bukid at sumigaw. Hoy! Ayaw pagduol diri, kilala ta ikaw! Pagkasigaw ni papa, narinig namin ang malakas na hagaspas ng pakpak sa may puno ng mangga sa tabi ng bahay namin. Parang higanteng ibon ang dumaan at nang tingnan namin mula sa bintana, biglang nawala ang ingay. Halos hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, nabalitaan namin sa kapitbahay na may nagtangkang pumasok sa bahay nila kagabi. Sabi ng matanda, muntik nang makuha ang sanggol nila, pero naitaboy nila matapos niyang tagain ang nilalang sa braso gamit ang itak. Pagkasigaw ni papa, narinig namin ang malakas na hagaspas ng pakpak sa may puno ng mangga sa tabi ng bahay namin. Parang higanteng ibon ang dumaan at nang tingnan namin mula sa bintana, biglang nawala ang ingay. Halos hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, nabalitaan namin sa kapitbahay na may nagtangkang pumasok sa bahay nila kagabi. Sabi ng matanda, muntik nang makuha ang sanggol nila, pero naitaboy nila matapos niyang tagain ang nilalang sa braso gamit ang itak. Hindi nagtagal, napansin naming may sugat sa braso ang isa sa mga bagong lipat na kapitbahay namin. Kita mong sariwa ang sugat, parang tagang itak. Nang tanungin siya ng ilang kapitbahay kung ano ang nangyari, sinabi niyang nasugatan siya habang nagsisibak ng kahoy. Pero parang hindi ka panipaniwala ang sagot niya. Ang mga mata niya ay parang may itinatago at tila hindi siya makatingin ng diretso. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang nawala ang bagong lipat. Sabi ng mga tao sa barangay, lumipat daw sila ng lugar ng walang paalam. Naiwan lang ang bakas ng kanilang kubo na tila mas lumamig ang paligid. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung sila nga ba ang dahilan ng kakaibang huni sa gabi. Sila kaya ang tinatawag na aswang? Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa amin at sa aming kapatid. Salamat sa Diyos at nalampasan namin ang takot na iyon. Mr. C, sana magsilbing paalala ito sa lahat na mag-ingat, lalo na kung may mga bagong silang nasanggol sa bahay.
Maraming mga nilalang sa mundo ang hindi natin maipaliwanag, kaya't palaging magdasal at humingi ng proteksyon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Irene mula sa Antique. Gusto ko pong ibahagi ang isang pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari ito noong 2015, habang ako ay nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala noon sa witchcraft, mangkukulam o aswang. Para sa akin, ito'y mga kwentong pantakot lang para sundin ng mga bata ang utos ng matatanda. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Isang insidente ang dumating sa aming pamilya. Isang pangyayaring tumapos sa lahat ng pagdududa ko. Noong Hulyo, naiwan akong mag-isa sa bahay dahil pumunta sina mama at papa sa bayan para sa kasal ng pinsan ko. Sumama rin ang dalawa kong kapatid, kaya ako lang talaga ang naiwan. Okay lang naman sa akin dahil sanay akong mag-isa. Alas 8 pa lang ng gabi, pero parang may kakaiba na akong nararamdaman. Habang nagbabrowse ako sa phone, parang may nakatingin sa akin mula sa bintana. Hindi ko pinansin noong una kasi baka mga dahon lang iyon na hinahangin. Pero habang tumatagal, parang may kung anong bigat sa hangin. Dumaan ang mga oras, pero hindi pa rin ako inaantok. Alas 2 na ng madaling araw nang biglang umalulong ang mga aso sa labas. Lalo akong kinabahan. Hindi normal ang alulong nila. Parang may hinahabol o may kinatatakutan. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang matandang babae, nakatayo sa harap ng bahay. Magulo ang buhok niya, may itim na ngipin at hawak niya ang isang maliit na manika. Nang tumingin siya sa akin, nanigas ako sa takot. Napakalapit ng mukha niya sa bintana, parang kaya niyang tumagos papasok. Pinilit kong magtanong, "Nay, bakit ho kayo nandito? Wala po sina mama at papa." Hindi siya sumagot. Sa halip, pumikit siya at parang nagdasal. Pagkatapos, tumawa siya ng mahina. Ang tunog ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, umalulong ulit ang mga aso. Napaatras ako. Nang magbalik ako ng tingin sa bintana, wala na siya. Pero sa mesa ko, nakita kong nandoon ang hawak niyang manika. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa bahay. Dumating na sina mama at papa, pero may napansin akong kakaiba. May dugo sa hapagkainan. Nang tinanong ko sila kung ano iyon, sila ang nagtanong sa akin kung bakit may dugo sa bahay. Pagsilip namin sa likod bahay, nakita naming patay ang aming alagang aso, pati ang mga inaalaga ang sisiw ni Papa. Kinagabihan, habang ginagawa ko ang report ko sa laptop, narinig kong parang may kumakaluskos sa labas ng kwarto ko. Lumapit ako sa bintana at sa sulok ng paningin ko, may nakita akong pares ng paa. Iniisip ko, baka si Papa lang iyon. Pero nang buksan ko ang bintana, wala naman tao. Pagpatak ng alauna, biglang may malakas na kalabog sa labas ng bahay. Sa sobrang kaba, tumakbo ako papunta sa kwarto ni na mama. Sabi ko, parang may kumakalampag sa kwarto ko. Agad na tumayo si Papa at tinignan iyon, pero wala naman daw. Hindi na ako bumalik sa kwarto ko at natulog na lang ako sa tabi ni mama. Kinabukasan, bigla akong nakaramdam ng sobrang panghihina. Halos hindi ako makabangon at sunod-sunod ang pagsusuka ko. Nang dalhin ako sa ospital, walang makita ang mga doktor sa mga resulta ng test ko. Nainis si mama at kinompronta ang nurse kung bakit wala silang maipaliwanag. Kaya umuwi na lang kami sa bahay. Sabi ni Tita Belen, kapatid ni mama, subukan daw naming dalhin ako kay Mang Peping, isang kilalang albularyo sa aming lugar. Noong una, ayoko sana. Kasi hindi ako naniniwala sa ganong bagay. Pero dahil hindi na talaga ako makabangon, napilitan kaming magpunta roon. Pagdating namin kay Mang Peping, agad niya akong pinaupo. Kumuha siya ng kandila, langis at dahon, tapos nagsimula siyang magdasal. Sinabihan niya kami na mag-ingat dahil may masamang espiritu raw na sumusubok sa amin. Tila may nagalit sa inyong pamilya,
matandang babae, mangkukulam. Malakas ang kapangyarihan niya, sabi ni Mang Peping. Naalala ko ang matanda at ang manika. Sinabi ko ito kina mama at bigla nila akong pinagalitan. Bakit daw ngayon ko lang sinabi? Agad kaming bumalik sa bahay para hanapin ang manika pero wala ito sa mesa kung saan ko unang nakita. Maya-maya nahanap ito ng 8 taong gulang kong kapatid sa tabi ng libingan ng aso namin. Binalik namin ang manika kay Mang Peping at gamit ito, nagsagawa siya ng ritual. Sa gitna ng dasal, bigla akong napasigaw. Parang may humihigpit sa dibdib ko. Pero pagkatapos ng ritual, unti-unti akong gumaan. Sabi ni Mang Peping, ang matanda raw ay si Aling Sinda, isang mangkukulam mula sa kabilang baryo. Pagbalik namin ng bahay, nabalitaan naming natagpuan si Aling Sinda sa tabi ng ilog, wala nang buhay. May hawak siyang manika at dahon-dahon sa kanyang kamay. Simula noon, naging mas maingat ako. Hindi pala lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya. Lagi akong nagdarasal at nagsisimba tuwing linggo, nagpapasalamat na lampasan namin ang pangyayaring iyon. Magandang araw po Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Mia, taga British Columbia. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Ako ay half Filipina at kalahating Canadian. Ang kwento ko ay tungkol sa isang trahedyang hindi ko inaasahan. Isang trahedyang nagdala sa akin ng takot, sakit at galit na hindi ko maialis sa puso ko. Sana ay magustuhan nyo. Noong kabataan ko, ang nanay kong Filipina ay hiwalay na sa tatay kong Canadian. Ilang taon pagkatapos ng kanilang divorce, nakilala niya ang Italian stepdad ko. May anak na siya mula sa nauna niyang kasal, si Leah, hindi tunay na pangalan, na naging stepsister ko. Pareho kaming bunso sa aming mga magulang, pero halos magkaedad lang kami. Ako'y 6 na buwan lang ang tanda sa kanya. Mabilis kaming nagkasundo. Para kaming tunay na magkapatid. Siya ang wild child sa aming dalawa. Mahilig sa party, maraming kaibigan, pero may malambot na puso. Ako naman ang tahimik at mas gustong magbasa ng libro sa bahay. May isang lalaki sa aming lugar na nagngangalang Derek, hindi tunay na pangalan. Kapitbahay namin siya at madalas kong makita na kasama ni Leah. Magkaibigan sila, pero hindi ko gusto ang vibes ni Derek. May kung anong mali sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko. Ayoko siyang kausapin at kahit ilang beses akong yayain ni Leah na sumama sa kanila, tumatanggi ako. Isang gabi, nagpaalam si Leah na pupunta siya sa party kasama si Derek. Sanay na kami sa kanya, kaya hinayaan lang namin siya. Madalas siyang umuwi kahit lasing, pero sa gabing iyon, hindi siya umuwi. Nagsimula akong mag-alala. Lalo na't mag-isa lang ako sa bahay dahil nasa out-of-town trip ang mommy at stepdad ko. Sinubukan kong tawagan si Leah pero walang sumasagot. Nagpadala ako ng mensahe. Leah, I'm worried. Please reply. Makaraan ang halos 30 minuto, nag-reply siya. Hi Mia, I'm fine. Just a headache. Nasa bahay ako ng friend ko. I'll be home later. Nakakapagtaka. Hindi ganoon si Leah. Madalas diretsahan siyang magsabi kung saan siya. Pero dahil wala akong magawa, naghintay na lang ako. Kinabukasan, hindi pa rin siya umuuwi. Sinubukan kong maglinis sa hardin para maibsan ang kaba ko. Pero habang nagwawalis ako, nakita ko si Derek sa labas ng bahay nila. Nilapitan ko siya para tanungin kung nasaan si Leah, pero bigla siyang umiwas. Derek, wait, nasaan si Leah? Di ko alam, sagot niya padabog. Anong hindi mo alam? Alam kong magkasama kayo kagabi. Umalis siya kasama mga girlfriends niya, sagot niya, pero halatang iritado. Hindi ako kumbinsido. Sa halip na makipagtalo pa, bumalik na lang ako sa bahay. Pero hindi mapakali ang isip ko. Pagdating ng gabi, mga 9:30 PM na, wala pa rin si Leah. Nagdesisyon akong maghanda ng hapunan, ang paborito niyang baked asparagus. Pero nang magising ako mula sa maikling tulog, 12:30 na ng madaling araw.
Nagising ako dahil narinig kong umiiyak si Leah mula sa kwarto niya. Agad akong pumunta sa pintuan ng kwarto niya. Leah, okay ka lang? Narinig kong may kausap siya. "Please don't do this. No, I trusted you." Nanlaki ang mata ko. May lalaki ba siya sa kwarto? Leah, buksan mo ang pinto. Sigaw ko habang pinipilit buksan ang pinto. Wala siyang sagot. Sinipa ko ang pinto ng buong lakas at nang mabuksan ito, halos mawalan ako ng malay. Walang tao sa loob, walang Leah. Nang bumalik ako sa kwarto ko, tinawagan ko agad ang mami ko. Nanginginig ako habang nagkukwento. Mami, please umuwi kayo. Narinig ko si Leah pero wala siya sa kwarto. "Mia, kalma lang, pauwi na kami." Maya-maya, narinig ko ang doorbell. Akala ko sila mami na, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko si Derek. May hawak siyang baseball bat. Mia, buksan mo ang pinto. Andito si Leah, lasing lang siya. Sinubukan kong magpakalma, pero alam kong may mali. Tumakbo ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Tumawag ako sa 911 at iniulat ang nangyayari. Maya-maya, narinig kong binabayo ni Derek ang pinto gamit ang baseball bat. Bitch, open the door. Let's see who's stupid now. Nagtago ako sa ilalim ng kama ko habang umiiyak. Maya-maya, narinig kong dumating ang mga pulis. Sa wakas, ligtas na ako. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Leah sa compartment ng kotse ni Derek. Binalot siya sa garbage bag at packaging tape. Natuklasan din naming si Derek ang nagkunwaring si Leah at sumagot sa mga mensahe ko. Halos mawalan ako ng ulirat nang makita ko siya sa handcuffs. Sinampal ko siya habang umiiyak. How could you do this to her? Sigaw ko, hindi ko napigilan ang galit ko. Ayon sa investigasyon, sinubukan daw ni Derek na abusuhin si Leah pero nanlaban siya. Sa galit, pinagsusuntok niya ito hanggang mawalan ng malay. Hindi niya alam na patay na si Leah, kaya binalot niya ito para maitago. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang sakit ng alaala. Inalala ko kung sana mas nakinig ako sa kutob ko. Pinangarap kong magkaroon ng kapatid, pero ang tadhana ay parang nangaasar lang. I miss you so much, Leah. I will never forget you. Sa bawat taon, lalo na tuwing birthday mo, lagi kong naaalala kung gaano ka kabait at kung gaano kasakit ang pagkawala mo. Magandang gabi, Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako po si Maria, hindi tunay na pangalan, mula sa Iloilo. Gusto ko pong ibahagi ang isang di malilimutang karanasan namin noong bata pa ako. Isang trahedya na nag-iwan ng takot at kalungkutan sa aming pamilya. Sana ay manatili kayo hanggang sa huli upang marinig ang buong kwento. Tanghaling tapat noon. 8 taong gulang pa lamang ako at kasama ko ang 3 taong gulang kong kapatid, si Angelo, hindi tunay na pangalan. Napagpasyahan naming bumili ng candy sa tindahan na ilang bahay lang ang layo mula sa amin. Pagkatapos naming bumili, isang matandang babae ang ngumiti sa amin. Kilala siya sa aming barangay at may sabi-sabing isa raw siyang aswang. Wala akong iniisip na masama noon. Ngunit nagsimula akong kabahan nang sundan niya kami pauwi. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, bigla niyang hinawakan ang kamay ng kapatid ko. Nagulat ako at agad kong hinila ang kamay ni Angelo. Pero malakas ang kapit ng matanda. Naghilahan kami at sa lakas ng kaba at takot ko, naagaw ko rin ang kamay ng kapatid ko. Agad kaming tumakbo pauwi habang hinihila ko ang kapatid ko. Kinurot ko pa siya para mas bilisan ang takbo niya. Pagdating namin sa bahay, sumunod ang matanda. Nanlaki ang mata ni Mama at Lola nang makita siyang pumasok. Sinubukan siyang kausapin ni Mama, ngunit ang sabi ng matanda, "Sa amin natutulog ang mga anak mo kagabi." Nagulat si Mama. "Papaano mangyayari yon? Hindi lumalabas ng bahay ang mga anak ko," sabi niya. Napuno ng kaba ang bahay. Kumuha si Mama ng asin at itinapon sa paligid. Noon din umalis ang matanda nang hindi nagsabi ng kahit ano.
Kinagabihan, biglang nilagnat si Angelo. Ang bahay namin ay gawa lamang sa kahoy at lupa ang sahig nito. Mababa ang bubong at halos bukas ang buong paligid. Habang nagpapahinga si Angelo, sinabi niyang gusto niyang umihi. Dahil may butas sa sahig namin, pinaupo siya ni Mama sa gilid ng butas para umihi sa lupa. Ngunit bigla siyang natakot at ayaw na niyang umihi. Maya-maya, nakita naming may malaking asong dumaan sa harap ng bahay. Nagulat kami dahil may bakod ang bahay at imposible itong mapasukan ng hayop. Tumakbo ang aso at nawala sa dilim. Niyakap na lang ni Mama si Angelo para pakalmahin siya. Habang nakapatong siya kay Mama, biglang sinabi ni Angelo, "Mama, si Papa oh." Nagkatinginan kami ni Mama. Imposible iyon dahil nasa malayo ang trabaho ni Papa. Wala siya sa bahay. Ilang segundo lang ang lumipas, huminto na ang paghinga ni Angelo. Agad naming isinugod si Angelo sa ospital, ngunit wala na siyang buhay nang dumating kami roon. Kinabukasan, galit na galit si Tito. Sinugod niya ang bahay ng matanda at ng pamilya nito. Pero hindi nila pinapalabas ang matanda. Nagpa-albularyo si Mama at sinabi ng albularyo na inaswang daw si Angelo. Ang mas masakit, hindi lang daw ang matanda ang may kagagawan. May isa pa raw siyang kasabwat. Isang kapitbahay din namin na matagal na rin palang pinaghihinala ang aswang. Hanggang ngayon sariwa pa rin ang alaala ng gabing iyon. Lumaki akong punong-puno ng takot at galit. Pero ipinangako ko sa sarili kong alagaan ang natitirang miyembro ng pamilya ko. Hindi na maibabalik si Angelo, pero naniniwala akong patuloy siyang nagbabantay sa amin mula sa itaas. Mga ka-chronicles, minsan mahirap ipaliwanag ang mga bagay na hindi maabot ng ating pag-unawa. Ang kwento naming ito ay isa lamang sa marami pang patunay na sa kabila ng modernong panahon, may mga kwentong nananatiling buhay at misteryoso. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hello Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Carlos, hindi tunay na pangalan, taga Cavite. Gusto kong ibahagi ang isang kwento mula sa karanasan ko noong bumisita kami sa Batangas para makifiesta. Dito ko napatunayan na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng lohika at minsan may mga kwentong nag-iiwan ng pangmatagalang takot. Kasama ko ang pinsan ko na si Jake, hindi tunay na pangalan, sa pagpunta sa Batangas noong 2008 o 2009. Nag-ayos pa kami dahil excited kaming pumunta sa fiesta ng isa pa naming pinsan. Pero pagdating namin, nagulat ako sa dinatnan. Putik ang mga daan at kailangan pang tumawid sa ilog na hanggang hita ang lalim. Dumaan ang araw na puno ng kasiyahan. Nagtungo kami sa iba't ibang bahay, kumain ng masasarap na pagkain at naramdaman ang mainit na pagtanggap ng mga tao roon. Pero pagsapit ng gabi, biglang nagbago ang lahat. Natulog kami sa bahay ng lola ng pinsan namin, isang kubo na may kawayan na sahig, slide ang pintuan at may silong sa ilalim. Bandang 10:00 ng gabi, pinatay namin ang TV matapos manood ng wrestling. Naghiga kami sa banig na nakalatag sa sala. Mga 15 minuto lang ang nakalipas nang biglang nag-ungulan ang mga aso sa labas. Sabay-sabay, parang may nakitang hindi pangkaraniwan. Wala silang alagang aso, kaya nagtaka ako. Sa bubong naman, may naririnig akong mabibigat na yabag, parang may naglalakad. Takot na takot ako noon. Pinipilit kong huwag pansinin, pero nasa isip ko, paano kung aswang ang nasa labas? Hindi ako makatulog, kaya lumipat ako ng pwesto, pumuwesto sa tabi ng isa pa naming pinsan. Habang nakahiga, naramdaman kong parang may humihigop sa paibaba ng dugo ko. Dahil kawayan ng sahig, sigurado akong may nilalang na nasa ilalim.
Sa sobrang gulat, siniksik ko ang pinsan ko para hindi ako mapahiga ng todo sa sahig. Dasal na lang ang naging takbuhan ko. Paulit-ulit akong humiling na sana mag-umaga na. Hindi ako makatulog sa sobrang kaba. Mga bandang 12:00 o 1:00 ng madaling araw, tahimik na ang mga aso. Pero bigla akong nakarinig ng mga yabag. Mga hakbang ng maraming paa, sabay-sabay at mabagal. Nasa isip ko, bakit may nagpuprosesyon sa ganitong oras? Gusto kong sumilip sa bintana pero hindi ko magawa dahil sa takot. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa mga pinsan ko. Tinawanan lang nila ako at sinabing prosesyon daw iyon ng mga butiki. Pero nang makauwi kami sa Cavite, isang kapitbahay ang nagsabi ng kakaibang kwento. Ayon sa kanya, may mga ganitong pangyayari sa ibang probinsya. Mga engkanto raw ang nagpoprosesyon at kung sinilip ko raw iyon sa bintana, baka nakita ko na ang sarili kong kasama na sa kanila. Ang karanasang ito ang naging leksyon para sa akin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag. Simula noon, hindi ko na muling binalikan ang lugar na iyon. Ako pala si JC, taga Palawan. Gusto kong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan ko nitong nakaraang Disyembre 2023. Noong una, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng aswang. Pero ang mga sunod-sunod na pangyayari ay nagbigay ng kilabot sa akin. Lalo na't buntis pa ako nang mangyari ang lahat ng ito. Nagsimula ang lahat noong Disyembre 19, 2023. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising kaming magkasintahan dahil sa isang malakas na tunog na parang may nahulog sa bubong namin. Ang tunog ay napakabigat, na parang tao ang bumagsak. Ang bahay na tinitirhan namin ay walang puno na sapat na mataas upang may mahulog mula roon, kaya't nakakapagtaka ang insidente. Lumabas ang boyfriend ko upang tingnan, pero wala siyang nakita. Makailang ulit na rin naming naririnig ang mga kakaibang huni sa paligid. Sabi ng mga pinsan ng boyfriend ko, may naririnig silang huni ng sisiw sa likod ng bahay namin. Pero wala kaming inahing manok na may sisiw at karamihan sa mga kapitbahay namin ay panabong na manok ang alaga. Nang malaman kong buntis ako noong Disyembre 22, mas naging matalas ang pakiramdam ko. Sa parehong gabi, nagkwento ang pinsan ng boyfriend ko na may narinig silang huni ng baboy sa likod ng bahay nila. Pero ang lugar namin ay nasa gilid ng bakawan at walang nag-aalaga ng baboy dito. Isang gabi, nagising ako dahil gutom na gutom ako. Lumabas ako ng kwarto upang kumuha ng pagkain sa kusina. Habang naroon, bigla kong narinig ang huni ng manok mula sa bakanting lote sa likod ng bahay. Pero kakaiba ang tunog, parang nabilaukan. Sa sobrang takot, kumaripas ako ng takbo pabalik ng kwarto at hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Ang pinakanakakatakot na insidente ay nangyari noong Disyembre 23. Bandang hating gabi, may malakas na tunog na parang nahulog sa bubong ng bahay ng pinsan ng boyfriend ko. Kasunod nito ay ang malalakas na yabag na parang naglalakad ang kung anong nilalang sa bubong. Sinigawan ito ng boyfriend ko, pero mas lalo lang kaming kinilabutan dahil narinig naming papalapit ang yabag sa direksyon namin. Nagyakapan kaming dalawa sa sobrang takot. Kinabukasan, ikinuwento ng pinsan ng boyfriend ko na nakita niya ang nilalang sa bubong. Isang napakalaking itim na uwak daw ang dumapo at sa bawat yapak nito, bumabakat ang mga yabag sa yero. Hindi pa natapos ang mga kakaibang karanasan. Noong Enero 2024, nagising ako mula sa malalim na tulog dahil sa huni ng gansa sa tapat mismo ng kisame sa kwarto namin. Pero nagtaka ako, saan nagmula ang gansa sa ganoong oras ng gabi? Ang alam ko, hindi lumilipad ang gansa. Mabuti na lang, papalayo ang tunog nito
at hindi nagtagal sa lugar kung saan ako natutulog. Mga ka-Chronicles, hindi ko talaga inaasahan ang ganitong mga karanasan, lalo na't buntis ako. Nagbibigay ito ng kilabot at palaisipan sa akin hanggang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, sana abangan ninyo ang part 2 dahil marami pa akong ibabahagi. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako si Ging, hindi tunay na pangalan, mula sa Legazpi, Albay. Hindi ko inakala na sa modernong panahon ay mararanasan ko pa rin ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa mga aswang. Akala ko dati, panakot lang ito sa mga bata. Ngunit nangyari sa akin ang mga bagay na nagpabago sa paniniwala ko. Narito ang aking kwento. The year 2023, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. May matandang babae na sumusunod sa akin habang ako ay nakasakay sa isang tricycle. Sa pagbaba ko, may nakaabang na malaking itim na aso. Ramdam ko ang kakaibang mensahe ng panaginip. Tila babala na kailangan kong magsuot ng pangontra. Hindi pa ako sigurado noon kung buntis ako, pero isang linggo pagkatapos, nalaman kong nagdadalang tao nga ako. Simula nang malaman kong buntis ako, nagsimula na rin ang nakakakilabot na mga pangyayari. Madalas kong marinig ang mabibigat na yabag sa bubong ng aming bahay. Parang may nilalang na naglalakad ng dahan-dahan. Sa tuwing naririnig ko ito, binabalot ko ang puson ko ng unan at kumot bilang proteksyon. Kahit ang kapatid kong criminology student ay natatakot dahil gabi-gabi raw may naririnig siyang naglalakad sa bubong. Sabayan pa ito ng huni ng kikik tuwing alas 9 ng gabi o madaling araw. Ayon sa matatanda, kabaliktaran ng lokasyon ng huni ang kinaroroonan ng aswang. Kaya naman, lagi akong nakikiramdam kung malapit o malayo ang tunog. Isang gabi, 4 na buwan na akong buntis nang marinig ko ang kaluskos sa labas ng kwarto ko. Parang may kumakalmot sa pinto. Akala ko ang alaga naming aso ang gumagawa nito. Nang bumangon ako at mag-flashlight gamit ang cellphone, nakita ko ang isang nilalang na kahawig ng aming aso. Ngunit nang tumakbo ito pababa ng hagdan, napansin kong wala itong buntot. Isang bagay na imposibleng mangyari sa aming aso. Sinundan ko ito, pero wala akong narinig na ingay sa kanyang mga hakbang. Pagdating ko sa sala, mahimbing na natutulog ang nanay ko katabi ang aso namin na mahigpit na nakatali sa hagdan. Naguluhan ako at tinanong ang nanay ko kung pinakawalan niya ang aso, pero hindi raw. Bukod dito, kung pusa man daw iyon, siguradong may narinig kaming kalabog sa kusina, pero wala. Simula noon, naglagay na kami ng nakatayong walis sa hagdan at palagi nang nagpapausok ng kamanyang ang nanay ko. Hindi pa rin nawala ang huni ng kikik at ang yabag sa bubong hanggang sa mga anak ako at lumipat kami ng tirahan. Salamat na lang at malusog ang aking baby nang siya'y ipanganak. Sa modernong panahon, mahirap isipin na totoo ang mga aswang. Ngunit sa aking karanasan, masasabi kong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science or logic. Maraming salamat Mr. C sa pagbahagi ng aking kwento. Magandang araw Mr. C at sa lahat ng ka-Chronicles. Ako si Ivan, hindi tunay na pangalan, mula sa Visayas. Baguhan ako sa pagbabahagi ng kwento, pero gusto kong ikwento ang kakaibang karanasan ko na nagpabago ng paniniwala ko sa mga bagay na lampas sa paliwanag ng siyensya. Isa akong science enthusiast, kaya noon, akala ko lahat ng bagay ay may rason na kayang ipaliwanag. Ngunit nangyari ang isang gabi na naging patunay na hindi lahat ng bagay ay kayang maipaliwanag ng lohika. Noong Disyembre ng 2021, kasagsagan ng bagyong Odette,
Sinalanta ang aming lugar. Mga bahay na wasak, puno na tumba at parang nalantad ang buong gubat. Isang madaling araw, 2:00 ng umaga, nagising ako upang maghanap ng signal. Sa labas ng bahay namin, likod ay puno at sapa ang tanaw nang biglang marinig ko ang isang sigaw. Wakwak. Sa Tagalog, aswang, aswang. Akala ko'y katuwaan lang. Ginaya ko pa ang sigaw nito at tumawa. Sinabi ko pa sa sarili, sino kaya aaswangin nito? Habang nag-i-scroll sa Facebook para magbasa ng balita tungkol sa bagyo. Ngunit biglang nanlamig ang paligid. Tumayo ang balahibo ko at naramdaman kong parang may kakaibang presensya sa likod ko. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ang malamig na hangin na parang may bumubulong sa tenga ko. Wakwak, ang sabi nito sa nakakatakot na tono na parang nagmumula mismo sa likuran ko. Nagpanggap akong matapang pero unti-unting lumakas ang sigaw ng aswang, galit na galit. Wakwak. Narinig ko ang yapak nito, malalakas at mabilis, papunta sa direksyon ko. Sa sobrang takot, napaisip akong mag-post sa Facebook ng, "Tulong, hinahabol ako ng aswang." Pero alam kong wala rin akong oras. Pilit kong binuksan ang flashlight ng cellphone ko para linggunin ang likod ko. Pero hindi ko ito mahanap sa takot. Sa wakas, tumakbo na lang ako papasok sa terrace namin. Habang tumatakbo, pakiramdam ko ay nasa likod ko na ang aswang at bawat hakbang ay sinasabayan ng malamig na hangin na parang humahabol sa akin. Sa pagtakbo ko, parang kabayo ang bawat galaw ko. Takbo, talon, dasal. Nang marating ko ang pinto ng bahay, halos buksan ko ito gamit ang puwersa ng takot. Sa wakas, nakapasok ako at sinarado ito ng malakas. Nagising si Lola at ang tito ko. Galit na galit dahil nagambala ko raw ang mahimbing nilang tulog. Hindi ko na sinabi ang totoo. Mas pipiliin ko ng matahimik kaysa muling isipin na muntik na akong maging ulam ng aswang. Pagpasok ko sa kwarto, nagdasal ako ng todo. Ngunit narinig ko ang kaluskos sa pintuan namin. Parang may humahaplos gamit ang matutulis na kuko. Parang naghihintay ang aswang na lumabas ako. Sabi ng lola ko, kapag malakas daw ang boses ng aswang, nasa malayo ito. Ngunit kapag mahina na ang boses, nasa malapit lang. At ang naririnig kong boses, halos parang bumubulong na sa tabi ng bintana ko. Nagkumot na lang ako, nagdasal at pilit ipinikit ang mata ko para makatulog. Mga ka-chronicles, natutunan ko na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa gitna ng ating takot, lagi nating alalahanin na ang panalangin ang pinakamalakas nating sandata laban sa anumang nilalang. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa iyo na din, Mr. C. Ako pala si Maria at gusto kong ibahagi ang isa sa mga pinaka-nakakakilabot na kwento ng lola ko. Lumaki akong kasama siya at sa gabi bago kami matulog, palaging may kwento siya. Mga nakakatakot na karanasan, buhay pag-ibig at minsan kahit tungkol sa mga ex niya. Pero sa lahat ng kwento niya, may isa akong hindi malilimutan. Isang kwento tungkol sa pamahiin, lamay, at ang panganib ng pagtulog habang nagbabantay ng patay. Ito ang kwentong tinatawag niyang "Huwag Tulugan ang Patay". Dalaga pa si Lola noong nangyari ito. Noong panahon nila, kapag may namamatay, hindi uso ang embalsamo. Pinapahiga lang muna ang bangkay sa isang higaan habang ginagawa ang kabaong, karaniwan sa isang sulok ng bahay. Simpleng lamay, may kaunting kandila sa ulunan ng patay at konting dasal ng mga nakikiramay. Isang gabi, may lamay sa bahay ng kapitbahay nila Lola. Bagong namatay ang bangkay, kaya kakaunti pa ang tao. Karaniwan, tanging mga malalapit na kaanak
at kapitbahay lang ang pumupunta sa unang gabi. Dahil ginagawa pa ang kabaong, hindi pa naisasara ang bangkay. Sa simpleng salita, lahat ay parang ordinaryo, maliban sa gabing iyon. May naka-assign dapat na magbantay ng patay sa gabi. Pero sa di inaasahan, nakatulog ang bantay. Hindi lang siya, kundi lahat ng tao sa bahay. Sa gitna ng katahimikan, walang nakapansin kung ano ang nangyayari sa bangkay habang sila'y mahimbing na natutulog. Kinabukasan, habang nagdadasal para sa patay, dumating ang isang albularyo na kilala sa kanilang lugar. Agad na napansin ng matanda ang bangkay. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at seryosong sinabi sa pamilya, "Kailangan nating tingnan ang bibig ng patay, may kakaiba rito." Natatakot man, pinagkasunduan nilang buksan ang bibig ng bangkay. At doon nila nakita ang nakabaon na mga tali. Nakapalupot ito at mukhang maingat na inilagay sa loob ng bibig ng patay. Hindi ito normal. Habang tulog kayo, bumangon ang bangkay. Sinukat niya kayong lahat gamit ang mga tali. Kung hindi natin ito natuklasan at nailibing siya ng ganyan, isa-isa kayong mamamatay. Lahat ng nasukat niya ay susunod sa kanya. Nanginginig ang lahat sa narinig nila. Ang simpleng pagkakatulog ng mga bantay ay muntik nang magdala ng kamatayan sa kanilang lahat. Agad na inalis ang mga tali at siniguradong hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Maraming pamahiin ang mga Pilipino tungkol sa patay. Sinasabi nila na dapat hindi tulugan ang bangkay dahil maaaring magnakaw ng katawan ang mga balbal, mga aswang na kumakain ng patay. May nagsasabi rin na kapag natalunan ng pusa ang bangkay, babangon ito. Ang ilan, naniniwala na nagiging laruan ng demonyo ang katawan kung hindi binabantayan. Siguro kaya nauso ang sugal tuwing lamay para manatiling gising ang mga tao. Ngunit kahit gaano pa ito kasaya, hindi dapat kalimutan ang responsibilidad sa pagbabantay sa ating mahal sa buhay. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang kwento ng lola ko. Totoo man o hindi, malinaw ang aral nito. Ang ating responsibilidad sa ating mahal sa buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Sa mga huling sandali ng kanilang pisikal na katawan sa mundong ito, nararapat lang na maipakita natin ang paggalang at pagmamahal sa kanila. Hi Lola, kung nasaan ka man ngayon, mahal na mahal kita. Pasensya na, pinagkalat ko na naman ang kwento mo. Pero salamat sa mga alaala. Sana ay natutuwa ka na nagagamit ko ang mga kwento mo para magdala ng aral at kaunting takot sa iba. Magandang gabi sa iyo, Mr. C. Ako pala si Lai, 24 years old. Gusto ko lang ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan ko noong 2015. Totoo ito at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Ganito ang nangyari. Nagplano kaming magtrabaho sa isang project kasama ang ilang classmates ko. Grade 7 pa lang kami noon. Malapit lang ang mga bahay namin sa isa't isa, kaya okay lang kahit gabihin kami. Isa sa mga kasama namin ay pinsan ko. Habang naglalakad kami papunta sa bahay kung saan gagawin ang project, dinaanan namin ang isang madilim na alley. Medyo matarik paakyat at tanging ilaw lang ng maliit na tindahan ang nagbibigay liwanag. Katabi nito ang isang malaking balete tree na parang laging may presensyang misteryoso. Nasa unahan ako at nasa likuran ko ang pinsan ko at isang kaibigan, nagkukwentuhan. Tapos biglang nangyari ito. Isang eksenang hindi ko maipaliwanag. Akala ko noong una, guni-guni lang o baka aso. Pero hindi, Mr. C, kasi kung hindi totoo, bakit tumakbo din sila? Sa takot ko, nadapa pa ako, pero mabilis akong tumayo. Tumakbo kami papasok sa bahay ng kaibigan namin at agad kaming nagkulong sa kwarto. Akala ko ako lang ang nakakita, pero lahat kami natakot ng husto. Doon kami nagtipon sa isang sulok ng kama. Pakiramdam namin sinusundan kami ng babaeng iyon. Buti na lang, nakalak ang pinto. Pero habang nagkukulong kami sa kwarto, may narinig kaming tunog. Parang may upuan na natumba. Tandaan nyo, wala talagang tao sa bahay na iyon kaya doon kami nagdesisyon mag-project.
Habang ako'y hindi mapakali, nakatulog na ang dalawa kong kasama sa gitna ng takot. Ako na lang ang gising at sa puntong iyon, gusto ko nang umuwi. Hindi ako pinapayagan ng kuya ko na mag-sleepover kahit malapit lang. Kaya nang dumating ang lola ng kaibigan namin, nagtanong ako kung pwede niya akong samahan hanggang sa dulo ng alley. Hindi ko na naipaliwanag ng maayos ang nangyari dahil sobrang takot ko. Pero nagpasalamat ako nang makauwi ako ng ligtas. Noong 2018, pumanaw ang lola ng kaibigan ko dahil sa cancer. Ngayon kapag napapadaan ako sa lugar na iyon, napansin kong pinutol na ang balete tree. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing iyon. Salamat sa pagbabasa, Mr. C. Ito ang una kong ganitong karanasan at sana nagustuhan niyo ang kwento ko. At iyan ang kwento natin ngayong gabi, mga ka-Chronicles. Ngunit ang kwento ng dilim ay hindi nagtatapos dito. Sa bagong segment ng Horror Chronicle PH, bibigyang pansin natin ang mga karanasan tungkol sa kakaibang nilalang na tinatawag na demonyo. Mga kwento ng tukso, takot, at pagsubok na hinding-hindi malilimutan. Kaya kung may kwento kayo tungkol sa inyong personal na karanasan sa isang demonyo, isang nakakatakot na engkwentro, o baka may narinig kayong alamat tungkol dito, ibahagi nyo na sa amin. Maaari nyong i-drop ang inyong kwento sa comment section, i-PM kami, o ipadala ito sa submission form. Isulat ang inyong karanasan tungkol sa naranasan nyo sa isang demonyo at baka kayo na ang susunod naming feature. Tandaan mga ka-Chronicles, hindi lahat ng takot ay gawa-gawa lang. Minsan, ang pinakamadilim na kwento ay nagmumula sa totoong buhay. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas at huwag kalimutang magdasal.